Ang alamat ng Puente del Diablo. Bagamat maraming bersyon ng alamat na ito, kung tatanungin mo ang mga mamamayan ng Binangonan kung saan ito nagsimula, isa lang ang isasagot nila. Nagsimula ang lahat sa isang magandang dalaga. Dahil nga sa naturang ganda ng dalaga at pagiging relihiyosa, marami ang nais na maging asawa nito. Isa sa mga masugid niyang maliligaw ay ang isang makising na Europeo. Tunay na makita mo sa kanyang tindig at postura na isa siyang taong maharlika. Kahit marami ang kanyang karibal, nanatili pa rin siyang porsigido na makuha ang puso ng dalaga. Ngunit dahil nga relihiyosa siya at isang deboto, determinado ang dalaga na umiwas sa kahit na anong romantikong relasyon. Nag-isip siya ng maraming mga may hirap na pagsubok upang sumuko ang kanyang mga manliligaw. Dahil nga sa mahirap ang mga pinapagawang pagsubok ng dalaga, lahat ng kanyang mga manliligaw ay napilitan ng sumuko, maliban sa isa. Ito ang makising na Europeo na handang gawin ang lahat upang makuha ang dalaga. Isang araw, sa paghahangad ng dalaga na tumigil ang binata, binigyan niya ito ng isang imposibleng pagsubok. Nais ng dalaga na gumawa ang binata na isang tulay na bato mula sa kanilang lugar patawid ng lawa ng Laguna sa loob lamang ng isang gabi. Kampante na ang loob ng dalaga na hindi na ito magagawa ng binata. Ngunit ng gabing iyon, nakarinig ang mga taga-baryo ng tunog na naglalaglagang mga bato. Hindi nila makita kung saan ito nagmumula. Naisip nila na ang tunog ay nagmumula malapit sa pampang. Samantala, dahil malapit ang tahanan ng dalaga sa pampang, naglakas loob siyang silipin ang pinagmumula ng ingay. Nagtaka ang dalaga sa kanyang nasaksihan. Nabalutan ng lang napakaraming nagliliparang nilalang. Ang mga ito ay may mga pakpak, sungay at mayroong mga buntot. Mga demonyo. Nakakatakot ang mga itsura at kulay pula ang kanilang balat. May namataan siyang isang tao na nakatayo lamang na para bang nagmamasid. Ngunit namamasdan niya ito ng masinsinan. Nakita niya na ito ay may sungay at may pakpak din. Tiningnan mabuti ng dalaga ang mukha nito at lalo siyang nagulat. Ito ang kanyang masugid na manliligaw. Ang kanyang manliligaw ay isang dyablo. Noon niya lamang napansin ang ginagawa ng mga nagliliparang demonyo. Nagbubuhat ang mga ito na naglalakihang mga bato at isinasalansan nito upang gawing tulay. Dahil sa takot na nadarama niya, tumakbo ang dalaga papuntang simbahan at kinalampag ang pintuan nito. Nang magising ang pari, ay magkasama nilang kinalampag ang batingaw. Dahil sa ingay na ginagawa ng batingaw, nagliparang paalis ang mga demonyo. Ang tanging narinig na lamang ay ang laglagan ng mga naglalakihang mga bato. Nasira ang tulay na muntik nang mabuo ng mga demonyo sa pangunguna ng kanyang manliligaw na dyablo. Matapos ang araw na iyon, hindi na muling nagpakita pa ang makisin na Europeo. Naging tahimik na muli ang kanilang lugar. Ngunit, hanggang kasalukuyan, ay naiwan pa rin ang bakas at alaalang iniwan ng dyablo.